Eto na nga ang weekly podcast na magbibigay sagot sa lahat ng inyong mga tanong all about SMDC projects. Isabay pa natin ang good vibes kwentuhan at construction updates all about SMDC projects all in one. All in one. Kabayan and ka-updates, welcome to SMDC Podcast. SMDC Podcast with Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man tayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Okay, so kamusta po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko dyan. Tayo po ay napapakinggan mismo sa ating Spotify. Ayan, sa lahat po ng mga nakatutok sa Spotify, sa YouTube channel, sa Facebook page. Nako, maraming salamat po. Yung sa mga nauna pa na mga nakikinig nung tayo po ay nasa Spotify pa lamang, maraming salamat ko. Opo, maraming salamat po. Kliyente ko man kayo o hindi, nako ha, maraming salamat po. And syempre, kung kayo po ay hindi pa rin nakasubscribe sa ating YouTube channel, oy, pamasko niyo na po sa akin. Pa-advance birthday niyo na po. Mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para mas updated ka, mas tuloy-tuloy po ang ating ligaya at saya habang inaalam natin, binibisita po natin ang mga construction updates ng SMDC. Ayan, ng mga SMDC projects na inyo pong hinuhulog-hulugan. And syempre sa lahat ng mga clients din natin dyan na may plano mag-invest pero hindi pa rin makapag-decide. Ayan, sana po ito po ay nagiging tulay nyo para mas makatulong po sa inyong pag-decide sa pagkuha ng property investment dito po sa SMDC. The number one developer in the Philippines, SMDC. And syempre sa lahat po, and syempre ano pala, nakalimutan ko sabihin, congratulations po ulit sa SMDC ha. Tayo po ang developer of the year. Ayan. Tayo po ay humakot na naman ng maraming awards. Naku, more awards to come ha. SMDC. Okay? And syempre, wala po itong mga awards na ito. Ito po yung mga tropeo lamang. Kami po ay nagpapasalamat pa rin sa lahat ng mga kliyente po namin na patuloy pong nagtitiwala. Kami po ang nagiging katuwang sa kanilang pagpapa-Airbnb business. Nako, maraming salamat po. We are nothing without you. Sa lahat po ng mga clients natin, sa lahat ng mga kabayan ka-updates na kumuha na po ng property ng SMDC, hindi lang po SM talaga ang nagiging malaking bahagi ng buhay natin. Ultimong pagkuha ng bahay, no? Pagkuha ng property, hanggang tayo ay kinasal. Oo, di ba? Parang talagang katuwang na nga talaga natin ng SMDC dahil ang ilan sa atin ginawa ng tirahan, yung property sa SMDC. Yung iba naman, lalong-lalo na po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan, pinili po nila na magpa-Airbnb business, no? And talagang nakakatuwang isipin kasabay po ng pag-angat po ng ating SMDC, na iaangat din ang buhay ng mga kabayan ka-updates natin dahil sa pagpa-Airbnb. And of course, no, yung mga international marketing partners din po, ayan, na patuloy din po nagtitiwala. Ayan, naiaangat din. Okay? So, ako super proud talaga ako. Super proud talaga ako na napabilang ako sa kumpanyang ito dahil para sa akin po, kabayan ka-updates, sa punto ng aking buhay talaga ngayon, parang ang gusto kong mangyari or parang ang adhikain. Wow, adhikain. Ang Tagalog natin masyado, adhikain. Kumbaga parang syempre, dapat talaga, parang
ayoko yung ano, kung meron asa brand ambassador, wow, ang brand ambassador! Brand ambassador. Hindi, kumbaga para sa akin kasi kabahan ka updates, no? Parang, of course, napaka-importante po kasi ng hard-earned money. Okay? And para sumugal ka sa isang negosyo, kailangan talaga yung kumpanyang sinusugalan mo ay talagang matatag na. Matatag na. Kilala na. No? Parang nasa punto ka na dapat kung ikaw ay mag-i-invest doon na sa panalo na. O, nasa panalo ka na, ipapanalo mo na lang. Okay, yun po yung aking sinasabi lagi sa mga sa mga kagrupo ko din po, mga ka-coworker ko, no, sa mga bago po na nagiging kapamilya ko sa SMDC. Tayo po ay nasa kumpanyang panalo na. Oo, ang gagawin mo na lang, ipapanalo mo na lang. O, 'di ba? Oh, may bago tayong quote of the day. Nasa tamang ano ka na, asa tamang kumpanya ka na. Asa tamang kumpanya ka na, itatama mo na lang. Nasa panalong kumpanya ka na, ipapanalo mo na lang. Ulitin ko nga, nabubulol naman ako. Nasa tamang kumpanya ka na, itatama mo na lang. Nasa panalong kumpanya ka na, ipapanalo mo na lang. Oh, shout out sa mga pumili ng mga maling tao diyan. Oo, nako dito po hindi po kayo nagkakamali. Hindi po kayo magkakamali. No, pero syempre sabi ko nga no, talagang kailangan pa rin talaga sa pagkuha ng property investment kailangan talaga inaaral. Inaaral talaga natin. Okay. Nako, bago tayo tumuloy-tuloy sa ating mga ganyang mga usapan ha. Teka muna kasi ang tagal nating walang updates, no, walang podcast. Itong mga nakakaang araw, sobrang ang daming happenings, ang daming ganap lang talaga. Ako po ay humingi po ng pasensya kung medyo hindi tayo nakapag-podcast. May isa akong podcast na bura. Ang saya na bura, oo. Eh di ba pag may ganun kasing pangyayari, parang alam mo may binubuo ka, tapos parang na back to zero ka ulit. Parang hirap magsimula. So parang, ano ba yan? Nabura? Eh ano ka pa naman yun? Ang dadami ko pa namang sinabing ang gaganda doon. Pero, wala, ganun talaga. Ulitin na nga lang talaga natin, di ba? Ano ba ang choice natin? Move on na lang talaga tayo. O, nako, sa lahat po pala ng mga kabayan ka-updates natin, ha, na kasalukuyan pong nasa Israel. Oo, naku, isa pong napakalungkot na balita nito, no, kabayan ka-updates, no, dahil syempre, siguro sa lahat po ng mga OFWs, no, maaari nasa magandang bansa kayo, hinihiling ko po yung pagkakataon, hinihiling ko po yung oras, siguro kahit deep, I mean, kahit breath prayer lang, ipanalangin natin yung mga kababayan, yung mga ka-updates natin na nasa Israel, yung mga Pinoy doon. Alam niyo, sa totoo lang, talagang hindi ko kinakaya ang mga nangyayari sa Israel ngayon. Sobrang sa lahat ng mga balitang natanggap ko, no, sa TV, sa social media, sa mga bali-balita, talagang ah, isa po ako sa naapektuhan kasi imagine itong mga taong to, itong mga kababayan natin sa ibang bansa, no, sa Israel, parang may mga pamilya silang iniisip, no? Pero alam mo yon, parang handa nilang isugal ang kanilang kaligtasan para lang magtuloy-tuloy po ang kanilang papadala sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, no? Pero yun, sobrang nalulungkot ako kasi ito pa parang yung isang caregiver na babae, nakalimutan ko pangalan niya, yung isang caregiver na babae, parang pinili niyang bantayan yung matanda niyang pasyente. No? And then parang doon na siya natapos, doon na natapos yung buhay niya. Kasabay nung matanda, sabay sila hong namatay. Ayan. Kumbaga parang, ano talaga, yung tawag ng, ano ba, Call of Duty. Ano bang Tagalog ng Call of Duty? Tawag ng ng pagsiservisyo? Tawag po ng kanyang trabaho. Talaga mas nangibabaw talaga yung, yung, yung pagsiservisyo niya doon sa matanda. Kasi siyempre siguro, hirap na pong kumilos yung matanda talaga. Kaya siguro hindi sila Hindi ko alam anong kwento ha. I-correct nyo ako anong kwento. Pero, yun po, nalulungkot lang ako dahil hindi nila deserve ito. Yung ganitong mga
nangyayari, no? Maraming mga nadamay na mga inosente, lalo na mga bata, dahil lang po sa matinding alitan ng Israel at itong mga Palestines. Oo. So medyo parang naaano ako, nalulungkot ako sa mga nangyayari talaga. Pero wala, no? Ang kaya lang talaga natin i-offer ay panalangin. Ayan, dahil siyempre siguro maaari na nasa magandang bansa po tayo, nasa safe na bansa po tayo. Ang ganda po ng ating tinutulugan, no? Medyo maganda po ang ating trabaho. Habang tayo po ay nagsasaya ay may mga taong nagdurusa, umiiyak para sa kanilang kaligtasan. Hindi ko pa makakalimutan yung yung nagkulong sa hindi ko alam kung sa banyo ba 'yon. Ah, Parang talagang inaano talaga siya, kinukuha talaga yung binubuksan talaga ng mga terorista yung yung pintuan, pero inaano talaga niya, talagang hindi niya hinahawakan niya yung doorknob para hindi siya maano. So ginawa na lang pinagbabaril yung pintuan. Buti nakaligtas siya. Oo. So yun, sobrang ang laking trauma nito, ang laking trauma ito sa lahat, ang laking trauma ito sa lahat ng mga kabayan ka-updates natin. Pero ay nako, sana matapos na talaga ito, kabayan ka-updates, no? So, sa lahat po ng mga nasa Israel, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates namin nasa Israel, alam nyo kung may pagkakataon, umuwi na muna kayo. Oo, dahil para sa akin, hindi ko man kayo kilala, pero the moment na nandyan po kayo, I'm sure may pamilyang kayong sinusuportahan, wala na kayong kailangan pang patunayan. Oo, wala na kayong kailangan pang papatunayan. Mas importante ang buhay nyo kumpara sa perang ipinapadala nyo. Oo, so ako kung may pagkakataon, kabayan ka-updates, makapag-coordinate sa embahada, hindi ko alam kung anong paano proseso niya, pero mas maganda kung umalis na po muna kayo dyan, dahil isipin niyo po, may mga pamilya pong nag-worry, nag-aalala, nagmamahal sa inyo. Ayan, so pansamantalang umalis muna kayo dyan dahil importante po ang inyong kaligtasan. Pero sa lahat po ng mga mag-i-stay, nako ha, hindi ko man kayo kilala, pero pinapanalangan ko po na sana po talaga ay maging safe po kayo. May mga clients din kasi ako dyan, medyo hindi ko din, parang hindi ko din alam kung ano po nangyayari sa kanila. Pero naku, sana po okay lang po talaga kayo, dahil sobrang nag-aalala ako. Ayan, nag-aalala ako dahil mahirap kapag kapag may nangyari. Ayan, 'di ba? Parang medyo sa dami ng mga nangyayari sa Israel, parang minsan mapaparanoid ka. Oo. So, ang prayer ko na lang talaga, sana ho ay maging okay po kayo, maging safe po kayo, matapos na talaga tong problemang ito. Ayan. Ay, naku Lord, kayo na pong bahala. Sige nga, wait lang muna. Gusto ko lang munang ah, gusto ko lang muna mag-start ng prayer sa pagkakataong to. And sana po kung kayo po ay nakikinig, oo, samahan niyo po ang pumikit at manalangin para sa mga kababayan ka-updates natin na nasa Israel. Ayan. Okay, so let's pray. Lord, Heavenly Father God, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Kayo po ang aming Savior, kayo po ang aming sandigan. Tuwing kayo po ay umiiyak, tuwing kayo po ay nag-aalala, kayo po ang nagko-comfort sa amin, kayo po ang nagpapakalma sa amin. Sa pagkakataong to, hinihiling ko po ang inyong presensya, ang inyong pagmamahal. Linisin niyo po ang aming mga puso. Lord God, sa Israel po, Panginoon, dalangan ko na patuloy po kayong mangibabaw. Marami pong mga buhay ang nagbuwis ng buhay, maraming nasaktan, maraming namatay. Dalangan ko yung lahat po ng mga kabayan, ka-updates namin nasa ibang lugar. Kayo po ang maging protection nila. Kahit po yung mga kapatid namin na hindi po Pinoy, Panginoon, na nandun po sa Israel, na nananahimik lang pong, na simple lang po, nananahimik lang po, namumuhay lang po ng tanga, Panginoon, dalangan ko na hindi sila masaktan, balutan niyo po sila ng inyong pagmamahal. Again, Panginoon, maraming salamat po.
Sinusuko na po namin sa inyo ang lahat ng mga magaganap po doon. Naway matigil na talaga yung giyera po ngayon doon. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Maraming salamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, naku ha. Sana po ay nakasabay ko po kayo manalangin talaga para sa lahat ng mga kabayan ka-updates natin sa Israel. Talagang walang duda. Ang dami na talagang masamang loob ngayon, oo. Speaking of masamang loob, no? So, medyo masingit ko lang talaga, no? Kasi isa ito sa mga nakwento ko sa previous podcast ko na kay syempre doon sa Israel, parang nagigiyera doon. Pero dito nga po, habang papalapit nga po ang Kapaskuhan, oo, nakita niyo po yung Christmas tree ko. Nakita niyo ba yung Christmas tree ko? Ayan, oh. Oo, yan po ay aming binili po sa Dapitan Arcade, ayan. So, kasi pag mga maaga ka bumili, medyo mura-mura pa. Pero yun nga, pag medyo mga itong season, mga October, hindi ko lang alam kung medyo mura-mura pa. Ayan, kaya dapat talaga maaga na kayo ng mga Christmas tree. September pa lang kasi medyo mura-mura pa, or mga August, 'di ba? Ang OA ng August, no? I mean, August na kayo bumili. And then September ko niyo po ikabit, 'di ba? Well, anyways, kaya ko lang nabahagi itong Kapaskuhan, no? Kasi dumadami na nga po yung mga mas dumadami ang krimen sa panahon ng Kapaskuhan. Maaring tayo po ay nagsasaya, maaring tayo po ay nakikiparty, nag-e-enjoy, pero hindi po natutulog ang mga taong masamang loob. Ayan, sobrang nakakagigil. Ayan. Oo, kasi makwento ko lang, kabayan ka updates. Alam nyo, nung isang araw, tayo nga po ay may isang araw po kasi nagpunta po ako sa bangko. Of course, BDO, we find ways. O, kapamilya ni SMDC at SM yan, ang BDO. So, tayo po ay depository ng BDO. 'Di ba? So, ngayon, kasi meron akong problema sa aking bank transfer. So, sa bank transfer, kabayan ka updates, parang hindi ako makapag-transfer. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, ang kwento nun, parang nagpalit po kasi ako, yung video online app ko, ayan. O yung video online app ko, parang, inano ko siya, dineactivate, ayan, or pinakancel ko, pati yung unang card ko, kasi meron mga unauthorized transaction na nangyayari doon mismo sa video ko. At magugulat ka kasi, yung unauthorized transaction na yun, parang nasa ibang bansa pa nangyayari. Oo, so parang parang mga naka 8,600. So, parang mga nasa more or less 5,000 ang nawala po sa akin. So, ginawa ko, pinaka yung card ko. Pinakat ko yung card na yon and nagpalit ng bago. Ayan. Tapos, kapalit din nun, yung video online app ko, kailangan ko din ibaguhin. So, dinilit ko din po yun. So, nag-request pa di bago ng card at saka ng video online app. Pero, same, parang same account number, pero yung card, iba na. Ayan, iba na yung card mismo. So, iba yung card number na. So, ngayon, parang nagtataka kasi ako, nung na-activate ko yung video online app ko, hindi ako makapag-transfer. Doon, nag-check ako ng balance. So, nagpunta ako ng video. Pagpunta ako ng video, dyan kasi yung, ayoko na lang pong basta as a Pasig lang siya. Mga 2:00 po ito ng hapon. Ayan. 2:00 ng hapon. Nagpunta ako sa BDO, sa branch na kung saan ang taas din po ay condo. Ayoko na lang po sabihin kasi nga po, hindi po ito SMDC. Okay, pero bandang Pasig lang po ito. Ayan. So, ngayon, doon kayo sa area na yun, sa baba, may mga establishments naman talaga doon, aside from BDO. Okay?
So, pero yung mga gwardiya, maliban kay si BDO lang ang may guard doon, minsan asa loob pa, minsan asa labas. So, doon sa part na yun, parang hindi gaanong daanan talaga ng tao. As in, bibihira lang talaga. Hindi siya gaanong daanan. Oo, bihira lang talaga. Kung may pupunta ng bangko, ganun. Or may magpapalaundry, kasi katabi ng bangko, laundry shop. Oo. So, ngayon, pagpasok ko ng BDO, inano ko muna yung concern ko sa teller or sa customer service ng BDO. Okay, then sabi niya, sir, kailangan ko munang para maayos natin or ma-report yung bank transfer, ba't di ka mapag-bank transfer sa online na po, pwede ko bang malaman yung account number mo? So, I really have to open my BDO online para malaman yung account number ko. Kaya lang sa BDO branch na yun, ang hirap ng signal ng Globe, so kailangan mong lumabas. Okay? So, paglalabas ko, walang ganong signal, nakaganon po ako, ganyan, nakataas yung kamay ko, para makahasagap po ng signal. Okay, nakapag-check ako ng BDO online ko. So ini-screenshot ko yung account number and then balik ako sa bangko mismo. At pagbalik ko sa bangko mismo, nagkakagulo na po silang lahat. Nagkakagulo silang lahat kasi meron pala doon, parang may isang customer nakakaalis lang ang nanakawan or na-snatchan ng cellphone worth 25,000 pesos. Kakabili lang po kabayan ka updates. No? So, parang sabi ko, paano nangyari? Parang wala naman akong narinig. Wala akong gaanong narinig na sumigaw or what, no? Pero yun nga, sabi lang niya, actually, bago ay pumasok, sir, sumigaw ni babae. Pero alam mo, hindi ko talaga narinig. Kaya nga sabi ko, kahilera ko pa daw yung babae. Kahilera ko pa daw. So, siguro kahilera ko, pero medyo malayo. No? Medyo na ako, parang gadong-gadong pa ako, taas pa ako ng phone. Kaya nga sabi nung teller, sabi niya, sir, wag ka muna kayo aalis kasi baka kayo naman ang pagdiskitahan, ganyan. So, ang nanakaw sa baba is 25,000 na cellphone. Tsaka yung wallet niya. At yung bag, hindi niya alam gagawin niya, nanginginig siya. Tapos, nagpatulong siya sa security guard kung pwedeng yung CCTV. Okay, so sabi ng security guard, kailangan mo na mapag-coordinate sa police para mapablatter, ganyan. Parang ganun na narinig ko sa corridor. So, nakiki-chismax lang naman ako eh. No? Hindi ako busy. Medyo tutok ko dun sa concern ko sa BDO. So, yun nga, parang nangyari pa yun, kabayan ka updates. Ito po yung nakakaasar talaga. Kasi, lumalaban yung babae, no? At may payong siya, inahampas niya dun sa riding in tandem na magnanakaw. Okay. Tawa pa ng tao ng lalaki na naka-helmet. Kasi nga, oo nga naman, papaluin mo ko sa ulo pero naka-helmet ako. Paano masaktan? Sabi ko nga sana, na lang, parang sinipa yung alam mo na. Parang ganun. Tinuhuran yung alam mo na. Parang medyo manghina talaga. Pero yun nga, parang tinawanan lang siya ng lalaki. Sabay, ayun, nawala na. Nanginginig yung babae talaga. And sobrang awang-awa nga daw yung mga teller. Ako hindi ako lumalabas kasi para syempre safe din tayo. Pero grabe lang kasi imagine, iniisip ko, what if kung ako yun? Kung sa akin mangyari yun? Hindi ko rin alam. Kasi syempre parang sa phone na to, etong phone ko, parang andito lahat ng kabuhayan ko talaga. Parang, Diyos ko Lord, okay lang yung, parang okay lang kung siguro pitaka yung mawala sa'yo, mababawi mo naman yung, kikitain mo naman yung pitaka na yun, o yung pera nasa loob yun. Pero yung cellphone talaga, Diyos ko Lord, ang hirap pa naman, ang hirap magkaroon ng, mawalan ng communication sa mga clients. And dahil pa naman kliyenteng nangungulit talaga sa atin. Sa after service. But anyways, ayun nga, sobrang mag-ingat talaga tayo, ha. Super duper mag-ingat talaga tayo. And makwento ko lang din kabayan ka updates. Nakwento ko rin to sa podcast ko. So, uulitin ko lang ulit.
no? Gusto ko lang din ikwento talaga ito sa inyo dahil dito ko talaga na ano, dito ko talaga nalaman na ano, kailangan ano, you should trust your instinct talaga. Oh, kasi okay, bago po ang lahat, mega mega shoutout po muna sa lahat ng mga Pasigueño diyan. Ayan, sa mga lahat ng mga taga Pasig City, ayan. So, kasi doon po ako nakatira before sa lola ko. Ayan, may bahay po kami ng mother ko diyan sa Bambang Pasig. Oo, so sa Bambang Pasig. Sa Bambang Pasig kasi parang meron doong parang tulay, malapit yung, ano, parang kung lalabas ka sa road mismo, ang labas mo nun ay San Joaquin or tulay papuntang San Joaquin. Okay? So, ako kasi, ugali ko talaga na magtrabaho sa gabi. Parang ganito, nagpa-podcast ako, anong oras na, time check, 1:38 ng madaling araw. Kasi nga medyo iba yung pakiramdam na nag-work ka sa gabi. O iba kasi talaga yung pakiramdam na parang feeling mas productive ka kumpara sa umaga. Though, naano rin ako, naaalarma ako dahil syempre may ibang epekto rin ang pagtulog. Or I mean, may ibang epekto rin sa kalusugan pag medyo puyat ka ganyan. Pero ewan ko, parang, nako, ito na naman tayo. Medyo kailangan talaga baguhin talaga yung ano natin, yung sleeping habit natin. But anyways, yun nga parang that time, 2013 po ito, nag-post pa ako nito sa aking Facebook before na sneakers ang picture. Sabay may long story po ako. Okay, kasi kabahan ka updates, ako po ay mga siguro mga alas 12 na po ng madaling araw. Naisipan kong lumabas kasi parang nagugutom ako and parang nag-crave ako sa matamis. Walang matamis sa bahay, parang gusto ko kumain ng sneakers na chocolate. Yung sneakers bar, 'di ba? Tapos nangyari kabahin ka updates, parang ko, di ba masyadong gabi na ganyan. So baka tiisin ko na lang, baka magkape na lang ako. Pero gutom talaga ako kabahin ka updates. So walang makapigil talaga sa akin pag gutom ko talaga. Kasi feeling ko, pag gutom ka, parang feeling ko hindi ka productive, nakakabobo. Sa ganitong katawan natin, medyo feeling ko nakakabobo pag hindi ka kumakain. Oo, gano'n. So parang sabi ko, sige na nga, bili ako ganyan. So pagkalabas ko ng bahay, naglakad ako. May choice ka naman kung gusto mong maglakad papuntang Mercury Drug San Joaquin. Kasi doon sa Mercury Drug San Joaquin, parang yun po yung aming bilihan, mapag-grocery man o mapaano. Pag mga medyo mabilisan lang, doon kami bumibili sa Mercury Drug San Joaquin. Okay? So parang sabi ko parang may dalawang pwede kang gawin para ma-reach mo yun or para mapunta mo yung Mercury Drug. It's either lakarin mo or sumakay ka. Okay. So ako sa akin kasi parang walkable naman siya. Kaya lang dadaan ka lang talaga sa napakadilim na tulay. O yung madilim na tulay dyan sa San Joaquin. Ewan ko lang kung ngayon may liwanag na may ilaw-ilaw na dyan. Pero sabi ko, gutom talaga ako. So, sige. Gusto ko maglakad-lakad. Kasi nga parang ang sakap ng hangin ng time na yun. Ang sakap maglakad-lakad. So, tingin ko wala namang ano sa akin, ganyan. So, naglakad-lakad ako. So, pagkalakad ko, lakad-lakad, ganyan. Nakakating nga po ako sa aking destinasyon. Ito nga pong San Joaquin na Mercury Drug. Nabili ko yung sneakers. Pagkabili ko ng sneakers, sabi ko, sa akin na kaya ako. Ganyan. Sa akin na kaya ako. Pero parang pa rin parang gusto ko maglakad ganyan. Parang feeling ko, mas masarap maglakad. So, naglakad ulit ako, ganyan. And sa kalagitnaan ng pag-akyat ko ng tulay, parang nakakamdam ako ng isang lalaki sa likod ko. Pag ganun kasi medyo alerto talaga ako. Alerto ako dahil parang ayoko yung yung ganun pakiramdam na parang, or di kaya pinapauna ko siya. O yung mga ganun akong moments, pinapauna ko pag medyo nagdududa ako. Kunwari, bigla lang akong sintas, ganyan. May mga ganun akong moments, o di kaya hihinto para mag-abang ako ng mga sasakyan, ganyan. So, plano ko paunahan, kaya lang parang sabi ko, baka medyo hindi naman siguro, baka praning lang naman talaga siguro ako. So, dumidire-diretso ako. Pero habang tumatagal kasi, makakamdaman mo sa instinct mo na talagang may mali, may something Kasi ang bagal pa niya maglakad.
Oo, so sabi ko mukhang iba na 'to, ah. Pagbaba ko ng ano, ng tulay, may dalawa kasing babaan doon. Yung isa, parang pababa ng tulay lang, yung parang paano lang, pag ganun lang, yung ano, pag ganyan, pababa, literal. At may isa doon na side naman, na parang hagdan, papunta mismo doon sa ilalim na po ng tulay. Oo. So sumakay tuloy. So bumaba po siya mismo sa hagdan. Nung pagkababa niya, parang ay salamat. Wala na siya. O, so parang feeling ko, baka praning lang talaga ako. Okay. So, nangyari, di panatag na ako, tapos biglang may nag, ano sa akin, parang gumunod sa akin. Ito, parang, ito, halimbawa kamay nung lalaki, parang gumunod sa akin. Tapos may, feeling ko, parang may nakatusok ng ballpen sa akin. So, ganun yung pakiramdam ko. Pero habang tumatagal, medyo parang, umaano, dumidiin ng konti sa bandang bewang ko. Sabi niya, huwag kang kikilos ha. Huwag kang gagawa ng masama. Hold up to, sabi sa akin. Kasi ako kasi, madalas ako niloloko-loko ng mga kaibigan ko, ng mga katropa natin, ganyan. Yung mga ganun-ganung hold up. So parang feeling ko, nararamdaman ko na parang kilala ko. Yung ganung vibe ba, na parang kilala mo to. So, hindi ko pa nakita yung mukha. Sabi niya, ano to? Ano to? Bakit ganito? Ba't mo ginagawa ito? Ganyan, ganyan, ganyan. So, parang ganun ako ka-confident. Kasi nga, parang feeling ko talaga. Feeling ko talaga kilala ko. Tapos, tapos ginanong ko siya. Sabi ko, ano ba to? Ba't mo ginagawa sa akin to? Ganyan, ganyan, ganyan. Ganun pa ako sa kanya. Tapos, nung napatingin ako sa kanya, natakot ako kasi ibang tao, hindi ko kilala. Pero, ang magugulat ka, sinabi niya sa akin, tropa? Tropa, ikaw ba yan? Pero literal, hindi ko talaga siya kilala. So, wala akong choice kundi sinakihan ko talaga yung sinabi niyang tropa. Sabi ko, oo, ako to. Ba't mo ginaganito? Inaano ka ba? Oo, napagano talaga ako. Ako to. Ba't di ako ginagawa mo? Ganyan, ganyan. Naku, tropa, pasensya ka na. Kailangan ko lang talaga eh. Sorry, hindi ko talaga alam. Ikaw pala yung tropa. Oo, ako to, tropa mo. Tapos parang alam mo, nag-role playing talaga ako, na tropa talaga niya ako. Okay? So, nakaano siya, maliit lang siya na lalaki, nakasandong puti, tapos medyo semi-kalbo, tapos may tato, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, parang tropa, pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Oo, sige na, umuwi ka na sa inyo. Bira ka, kinabahan ako, kala ko kung sino, ganyan, ganyan, ganyan. Puro siya, yapos, pangiyakap na, pasensya na, tropa, ganyan, ganyan. Sabi ko, sige na, sige na, ganyan, ganyan, ganyan. Bale, okay na yan. Grabe ka, sobrang kinabahan ako, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yun nga, parang palabas na ako. Sige, pasensya na ulit, ganyan. Sige na, uwi na ako. Uwi na ako, ganyan. Tapos pag nalikod ko, siguro mga nakalimang steps pa lang ako. Tropa, di kinabahan ulit ako, umakap ulit ako sa kanya. O ano ba, ba't tawag ka ng tawag? Ganyan, ganyan. Sabi niya, tuloy ba yung lakad natin bukas? Sabi ko, tuloy tayo. Oo, kita na lang tayo doon. Sige na, tropa, nantok na ako, alis na ako. Huwag mo na uulitin na. Ginaganon ko pa siya. Sabi, sige. Oo, pasensya na ulit, ganyan, kailangan ko lang talaga eh. Uwi na rin ako. Di umuwi siya. Tapos ako, palakad akong din, nung parang paakit ulit siya ng tulay, sa ako, kalmado akong naglalakad ulit, no? Pero nung nakapasok na ako sa eskinita namin, ay sabi ko, tumakbo ako ng mabilis, sabay ang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Kaya sabi ko, hindi na mauulit to. Mag-i-stack na talaga ako ng maraming sneakers sa bahay talaga. Pero sabi ko, parang ang galing lang kasi imagine, hindi man tayo naging artista pero nagagamit ko maging artista ko talaga. Sobrang kinabahan talaga ako, kabahan ka updates kasi parang iniisip ko parang hindi eh. Kahit katropa ko to, kaibigan ko to eh. Kasi madalas akong ginaganon talaga. So parang siguro, minsan may yung mga ganun mga prank, mga ganun mga biro, may rin eh. Meron ding, may din, tawag ito, may dahilan din eh. No?
na sasalba ka sa mga ganung pagkakataon eh. Kasi akala ko talaga, katuka po talaga, kaibigan ko talaga siya, kilala ko. Tapos biglang nang paglingon ko talaga, parang doon ako, doon na nanlaki yung mata ko. Tapos doon lang yung sinabi, tropa, ikaw ba yan? Ganyan. O, parang feeling ko, ano pa siya, user. Oh, I mean, user may, gumagamit. Ayan. Pero, ayun, yun yung talaga yung huli kong beses na, na pumunta ng San Joaquin sa tulay. Dahil sobrang, ang dami ko na narinig talaga dyan na hindi magagandang karanasan. No? Kaya ako magtiwala po kayo sa mga instinct nyo kapag mga ganyan. So, kung medyo gabi na, Diyos ko magpa-deliver. No? That time wala pa namang Grab dati. Mga Grab Food 2013 yun eh. So, ngayon, magpa-deliver ka na lang. Oo, magpabili ka na lang. At least, napagastos ka man, pero yung safety mo, di ba, hindi naman, medyo nag-aano ulit sa akin. But anyways, tinatawanan ko na lang talaga siya. Pero pag binabalikan mo yung eksenang yun, parang minsan parang, alam mo yung parang aani ka talaga, parang kikiligin ka na, hindi ko kilig na yung parang nanginginig ka sa, parang pakiramdam na parang nalulula ka, ganyan. O, parang ganun. Kasi parang what if kung mali-mali na naman yung reaction mo, yung response mo, di ba? Sa ganung bagay, sa ganung pangyayari. Ay nako. Kaya kabayan ka updates sa lahat po ng mga dyan, yung sa lahat ng mga kabayan ka updates natin dyan, hindi man sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ayan, nako, walang ligtas. Basta't ang tao ay, basta't may makita ka na at masamang loob, wala talagang ligtas talaga. Kailangan talaga panalangin, mag-ingat, no? Panalangin na talaga. Ayan, dahil yung mga masamang loob na yun, ewan ko pa. Naku. Ay, oo. So, kaya sa lahat po ng mga kabahan ka updates, yung mga namimili sa mga malls, ay nako, sa SM Supermalls, hindi ka ma-hold up. Dahil grabe ang ating mga security diyan. Mas mabuti nang bumili ka sa mga ganyan mga mamahaling malls, mga department store, mag-shopping ka diyan. Basta ka pa rin, ingat pa rin ha. Magdala ka lang ng maliit na bag. Yung maliit na bag na na may laman ng pera at cellphone. Hawakan mo lang kasi mahirap na, no? And kung maaari, huwag na magdala ng bata pag sa mall, unless kung kung may mga kapatid ka na pwede mag-abantay sa anak mo, ganyan, para doble-doble mata sa anak mo. Pero kung mag-isa ka lang, huwag ka na magdala, no? Kasi kawawa kung ikaw lang kung baka maligaw lang or what, kung saan mapasama pa, no? So, ingat-ingat po tayo. Lalo sa mga sa lahat ng mga yung may planong magdivisoria, sa lahat ng mga batang Quiapo dyan, oo. Nako, mag-ingat po tayo. Diyan nandyan talaga yung oo. Ayan. Okay, kabahan ka updates. Gusto ko lang din, wala tayong Q&A ngayong araw na ito. Wala pa tayong Q&A ngayong araw na ito, pero gusto ko lang kasi ibahagi din sa inyo, ayan, para po sa ating kahuli-hulihang ang daming entry, ang daming kwento. Na-miss ko lang talaga kay kabayan ka-updates, kaya medyo walang pagod ang ating bibig para kausapin kayo, ayan. Ang hirap din na magsalita ng isang oras, no? Para anyways, ayun, no? Kasi may nakausap po ako. Isa po sa mga follower ko sa YouTube. Ayaw na lang niyang banggitin yung kanyang pangalan. Kahit gusto kong i-shout out siya. Pero, wag na lang. I respect his privacy. So, gusto ko lang ibahagi ito sa inyo. Kasi baka, kayo din po, may mga matututunan din po kayo sa kwento niya. Ayan. Okay. So, kumuha po siya ng units 2021 sa dahilanan na siya po ay mag-flip ng property someday. Ang kinuha niyang property, hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, kundi 5. Yes, 5 po ang kanyang property. At siya po ay nagtatrabaho bilang teacher sa China. Meron siyang girlfriend na
nasa Australia, hindi kung hindi nagkakamali. And yun nga parang nahikayat siyang bumili ng property because ang paniniwala niya after 2 years, ma-flip niya ang property. O pangalanan natin ang mga project. Hindi natin pwedeng pangalanan ang pangalan na. Pero yung mga project na kinuha niya, ito lang naman, yung mga project na kinuha niya. 2 unit sa Sands Residences. 1 unit sa Gold Residences. 1 unit sa Mint Residences. At 1 unit sa Ice Tower. Diyos ko, lahat po ng unit na yan, lagpas 20 ang monthly. So kung bibilangan mga parang nasa 100 plus yung monthly niya sa mga units na yan. And ibebenta daw niya after 2 years dahil yun daw po ang sinabi ng kanyang consultant. Okay? Okay, alam niyo kabahan ka-updates kung ganun man ang magiging plano niyo mag-flip ng property. Yes, maganda yan. Pero hindi po ganun kabilis sa 2 years. Hindi po ganun kabilis talaga. Oo, minsan rin ho tayo. Parang subukan din nating mag-isip-isip, no? Or magtansya, tignan yung mga magiging mangyayari sa mga susunod pang mga taon. Huwag natin i-boost lahat ng ating tiga SMDs na po kabahan ka-updates. Pero sabi ko nga, kung kaya mong kumuha ng isa, go. Kung kaya pa ng 2, go. Pero 3 medyo, totoo po ito kabahan ka-updates, ako na po ang pumipigil sa kliyente. Oo. Ako na po ang pumipigil pag pangatlo na kasi ako yung natatakot. Hindi ako yung parang sige, go lang ng go, kaya yan, ganyan. Kasi at the end of the day, accountable, parang kung ano man ang magiging kahinatnan ng kliyente mo, ikaw din as a consultant, ikaw din ang may kasalanan. Kasi, syempre, kumuha siya sa'yo, kailangan mo alagaan yung property niya. Ang sabi din sa kanya ng IPS niya, mag-file ng refund dahil may mas sedalo naman. Nakakalungkot because it's easy for that consultant na mag-file ng refund na samantalang encourage mo after 2 years, flip na agad. Ako na natutunan po ako dyan, yung mga flipping na yan. Okay yan yung flipping, but make sure kailangan mo maaral. Hindi lang po, kung ako sa akin po na-appreciate ko yung mga consultant, ibang clients ko na inaaway ako. Kasi parang kung binibigyan ko sila ng tips, mas nag-aaral din po sila. Na-appreciate ko po yung mga ganung mga actions ng clients, no? Kasi talagang syempre at the end of the day, hard-earned money pa rin nila yung itataya doon. Pero yung flip after 2 years, I don't think tama yun. Okay? Kasi hindi siya dapat hindi siya siguro 2 years. Unless siguro kung nakapag-invest ka sa now, pwede kasi sold out na yun now eh. Pero 2 years, masyadong maaga ang 2 years, no? And minsan, nakadepende po sa inventory ang panahon ng pag-flip. So, kung kukuha ka ng property at ang intention mo for flipping, kailangan talaga buo na ang building at may mga nakatira na. Doon maganda mag-flip ng property. At tumaas na yung presyo ng property. Pangalawa, kailangan aral yung pinili mo. Hindi yung parang basta ka lang kumuha dyan kasi sabi niya ganyan. Ay, naku, ngayon tiwa-tiwala ka. Tignan natin after 3 years, yun natin. Ang daming ganyan. Oo. So, ako din naman kabahan ka-updates, parang ako, tumutulong ako, pero kapag hindi pa healthy pa i-flipping property, inaano ko na, wag muna. Nagiging transparent ako dito kasi marami kasi para akala nila ang daily mag-liquidate ng property. Hindi rin po Hindi rin. Naliliquidate pero hindi ganun kadali. Kailangan ng panahon, kailangan ng oras. So, kung kayo po ay hype
na kumuha ng property for flipping, kabayan ka updates, okay lang siguro kung mga isa. And medyo maghihintay ka talaga. Pero, 2, 3, 4, 5, teka lang. Kung ako yung nakausap siguro ng client niya ngayon, medyo hindi ko, siguro pa kukuhain ko na siya ng ice tower tsaka gold. Yun lang, after that wala na. Hintayin natin. 'Di ba kasi ayoko din masisiba lang ako dahil syempre Diyos ko accountable sa atin 'yan. Parang ay nako, medyo hindi pwede. Oo. Tsaka din, parang imagine mo kung lahat ng yung pagkakatiwala sa'yo na i-flip mo. Parang, for me ang dami ring umaasang kliyente sa akin. At saka iba din po kasi ginagawa talaga kabayan ka updates. Yung iba, yung may mga intention mag-flip ng property, ginagawa rin naman nila, i-hold nila, i-flip din naman nila, pero hintayin pa nila yung turnover. Paupa nila ng mga 3 to 4 years. And after 4 years, from the turnover, tsaka nila ibebenta. Kasi at least kumita po sila sa rentals. Malaki-laki na rin that time ang kanyang value ng property. Okay, so ganun kabayan ka updates, no? So, medyo Diyos ko, ay nako, oo. Pero kabayan ka updates sa lahat po na may mga planong mga ganyan-ganyan, mga flipping, okay. Allow me to help you. Kahit wala ka pang planong bumili, ayan, kausapin lang kita para mas maintindihan nyo. Hindi ho dapat magpadalos-dalos sa mga ganyan mga kasi syempre pasensya po at oras ang kalaban talaga dyan. Hindi yan yung instant noodles na kapag nilagyan mo ng hot water in just 5 minutes, okay na. Okay? Mahaba-haba po ang proseso at maghihintay. Pero ang pangako ng value ng property, lumalaki. Yung pangako ng developer, lumalaki po ang value ng property mo. Okay? So, kung kayo po ay may mga katanungan about flipping, ganyan, kung kayo po ay nasa sitwasyon na may plano kumuha ng property for flipping, ay kausapin niyo muna ako. Oo, kahit na hindi na muna, kahit na wala kayong planong bumili, kausapin niyo po ako. Pero make sure na wala kayong kausap pa kasi baka mamaya, okay, wala kayong kausap. Ayan. Kausapin niyo po ako. Baka mag-guide ko kayo, matulungan ko po kayo. Okay? Dito po sa inyong property investment in SMDC. In case man. Basta wala po kayo nakakausap. Okay? Nako, kabayan ka updates. Busog na busog na naman sa kwentuhan natin. Pero maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin. Ang dami nating kwento for today's video. Ngalay ang ating bibig, ang ating dila kakakwento. Pero yun po, kabayan ka updates, wala pong pagod-pagod, walang puyat-puyat. Basta tayo ay nagkakakwentuhan. Ito po yung one way para magkakaroon po tayo ng lubusan. Kaya naman, baka naman po, opo. Opo, malapit na po ang birthday ko, tsaka Pasko, opo. Oo, kumbaga kung kayo po ay interesado, ayan, kung mas marami pa po tayong pag-uusapan sa Zoom, kung kayo po ay interesadong malaman pa ang buong SMDC projects with matching kwentuhan pa sa Zoom, basta wala pa po kayong kausap, please let me know. Mag-DM lang po kayo sa aking WhatsApp number 63915 2814355 63915 2814355. And please don't forget to subscribe to my channel. Yamang andito ka na rin naman, baba lang po, i-click mo lang subscribe button natin and the notification bell para naman mas tuloy-tuloy na po ang ligaya at good vibes natin. Kwentuhan dito po sa ating podcast. Siyempre, meron din po tayong Spotify. Follow me on Spotify para din po sa mahaba-haba ang podcast din. And sa ating Facebook page, SMDC Kabayan Investments. And sa lahat po ng mga gusto maging international marketing partner, please let me know po. Okay? Kung wala pa kayo nakakausap at gusto nyo maging part ng international marketing partner ng SMDC, yung gusto mag-part-time sa SMDC, ng mga kabayan OFWs dyan, welcome na welcome po kayo. Kontakin nyo lang po ako.
Okay, saan mang panig man kayo ng mundo, welcome na welcome po kayo. Okay, and ano ba? Huwag niyo rin kalimutan ha, i-follow po ako sa aking TikTok account. Okay, nako, magla-live po ako diyan. Abangan niyo po kung kailan po ako magla-live diyan. Abangan niyo po. Marami tayong mga pasabog diyan, mas palalakasin natin ang mga updates, no? Gamit po using po the TikTok account. Oh, nabubulol. Pag medyo nakapagod, medyo nabubulol ka na talaga. Okay, pasensya na po. Okay, so abangan niyo po ang aking TikTok account. I-follow niyo po ako sa aking TikTok account para medyo na-update din po kayo sa ating TikTok world. Oh. Ayan. O nga pala, belated happy birthday nga pala sa aking IMP / client si Miss Judea Kawashima. Happy birthday, belated happy birthday po. Ayan. At sa aking kapatid, sa aking brother, si Julian Archeda, happy birthday. Ayan. Sa lahat po naman nag-birthday ngayong buwan po ng October, happy birthday po sa inyong lahat. Sana po lahat po ng mga inyong kahilingan ay matupad. Good health, long life, maging masaya lamang. Okay? Once again guys, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, na hindi po hindi po napapagod. Magpapaalala po sa inyo, kabayan ka updates, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo ha. Kinig po ulit tayo dito po mismo sa nag-iisang kauna-unahang podcast ng SMDC. Ito po ang SMDC Podcast. Maraming salamat. Stay safe and happy investing everyone. Bye!